Papas ko na. Dito kaya si Paps. Paps, diyan ka? Tapo. Yun. Uy, hey, Paps. What's up, Paps? Balita. What's up? Okay naman. Ay, ano pala, magpapas ka na. Meron ka bang pastil dyan? O, ano? Mangingi ka lang sa sapatos. Buisit. O, sige. Halika dito. Ano ba size mo kasi? Magkasize lang tayo. Kaya, alam mo na. O sige, sakto. Nag-vlog ako. Halika, pasok ko sa loob. Welcome sa aking studio. So, actually, mag-shoot ako ng vlog kaya naka-setup to. Teka. So, ano to? Like, sapatos mo. Sapatos ni Ponchito eh. Oo. Sa anak ko, nalagay ko rin dito. Kasi pag weekend, dito kami matutulog. So, at least yung mga sapatos na kailangan niya nandito na kagad. Okay. Ko, sapatos ni Mrs. tsaka sapatos ni Alfonso. Okay. Sa family sneaker collection. Family sneaker collection na, oo. Dumadami na yung sapatos mo. Nagmumukha ng maliit yung bahay. Actually, may natin kasi kaming bahay na matapos. So, pag natapos na yun, meron talagang dedicated na room para sa studio, gantong setup. Mga kay Alfonso, ito, tignan niya ito, paborito Beaters. niya. Color blue talaga yung trip niya, Ano to? Argon. Nike Dunk Low Argon. Ako sa Titan Retail. Yan, 13C na yung mga 13C na to. Ito. Naka-ready na. Panda. Shit! Panda daw! Magsisimbang gabi kami. Ba't ba? Simbang gabi, Tsaka kailangan, syempre, dapat may New Balance din siya. Ayan. Meron din siya New Balance noon. Halos gato yung kulay. Kaso, yun talaga, binit talaga niya. And then, ito is Jordan. Ito, Jordan naman. Sky Jordan siya. Pang preschool, 1Y. Di pa niya kasya eh. Pero gusto ko sing colorway. Tapos ito naman kay Mrs. Mga sapatos ni Mrs. to. Yung mga, mga TikTok shoes. Gazelle. Hindi, Samba. Samba? Oo, Samba. Ito yung cloud white na colorway. Ito, naregalo ko sa kanya ito noong nakaraan. Tapos meron din siyang tawag dito. Nung uso yung mga chunky runners, ito, Puma RSX. Naregalo ko sa kanya to last year. Basta nung panahon na uso pa to. O hindi na masyado eh. Pero still, comfy kasi sila eh. Tapos syempre, dahil maraming babae ngayon ang mahilig sa mga dunks, especially this colorway, ito, Panda, meron din siya. Ito naman, shoutouts kay Pacholo Simbulan. Nung panahon na mahirap makahanap ng New Balance 530, siya nakahanap siya para kay Mrs. ng yung parang susuot ng mga artista yan, mostly Instagram, ganun. Alam mo naman ngayon, kung ano yung nakikita nila sa mga artista, kila Heart siguro, Heart. Tapos, syempre, hindi naman pwedeng isa lang yung dunks. Wait, ba't ganyan yung box niyan? Ano to? Next Nature. So, I think, parang ganito, hindi na sila yung colored kagaya ng mga dati. This is a shoebox, but it's more than that. It's an all-purpose storage, shipping box, return box. So, nagtitipid si Nike. So, ayan. Pero yung shoes. Ito, ano to? Hemp. Ayan, hemp. Nakuha natin to for retail as well. Pero itong mga to, luckily, nag-drop sila ulit. Nakakuha tayo for retail. So, goods naman. Ito naman, nakuha namin sa Zalora. Stan Smith ni Macy's. Pang ano lang. Pang, tawag dito? Ito, binili ko sa kanya to. Pero hindi niya gusto. Ano yan? Ito, tawag dito ay Sandrift. Sandrift na Nike Dunk Lows. Yan. Hindi ko alam, ayaw niya. Matambay na lang yan. Matambay na lang to. Nagamit niya to twice. Twice. Tapos sabi niya, ayaw daw niya yung Pasas kulay. dead stock. Hindi siya pasas dead stock. Use talaga. Kasi si Vince, kapag gamitin talaga niya, kikris talaga niya. Sure ball. Ito naman ang kanyang 574. Nung una, ayaw niya to. Pero binili ko sa kanya kasi meron ako. Sabi ko, para twinning tayo. Pero after a while, nagustuhan na niya. Maganda naman kasi talaga yung 574. Materials, quality, very gum premium, outsole pa. Gum outsoles. Diba? So, yan. Ginagamit niya. Saka, syempre, magiging twinning sila ni Alfonso kapag Syempre, pang family shoe na setup. Family shoe na siya, oo. Ito talaga yung sobrang gustong-gusto ni Mrs. noon. Na talagang pinahook pa namin to. Nakuha niya for retail Air Jordan 1 Low na neutral gray. Neutral gray. Ayan. Sobrang ganda na fit nito sa kanya. Kasi sobrang gustong-gusto niya to. Pero di na niya pinapansin yun. Yun yung malupit doon, di ba? Ito, niregalo ko sa kanya to. First ever Jordans niya to. Ito. Air Jordan 1 Mids na bread. Ayan. Siyempre, dapat meron siyang breads. Kaso, ginamit lang niya to ng once, tas ayaw na niya. Okay. Kay Alfonso na niya. Yun yung maganda. I mean, kahit bilang ko ng mga shoes si Mrs. Hopefully, pagdating ng time na kasya na ni Alfonso, pwede pa sila. Lalo na kapag Jordan 1s kasi dahil naka-stitch naman. So, probably by that time, pwede pa silang gamitin. Yung Adelaide slides. Pero good thing, nakuha ko to na retail, 2.7. Adelaide slides. Diba nung nasa tayo, Manila Sneaker Expo? MSE. MSE, magkano benta? 4,000. All-time high nila yun Hayop na yan. Buti, nag-antay ako. Sabi nga nila guys, kung di mo makuha na retail, mag-antay ka lang. Magre-restock din yan. Pero lang yung mga super hype na collaboration. Pero pag ganito, mga GR.
Yan. Ang dami na nito ngayon. Murang slides na hindi ka manghihinayang gamitin. Wait, ano ba yung slides na suit mo ngayon? Hindi. Itong slides ko ay, ang tawag dito, Seichi. Ayan. Ay, Japanese. Japanese brand naman siya. Niregalo to ni SJ Sneakers. So, Ano yung shoutout story sa kanila. niya? Like, Mukha silang Japanese na tsinelas. mm. Ganyan sila. Nakakatangkad nga sila eh. Ito yung sa mga ano ko. Ito yung sa mga, tawag dito, sa mga favorite kong sneakers. Kasi, nung bata ako, ito yung Uso, Air Max 90, Air Max 90. na infrared. Regalo to ni Boss RD noong 2020, December. Kaya kita mo naman, ano pa yan, naka-plastic. Pero gamit na to. Siguro, nagamit ko na to ng 4 na beses. Ganda-ganda. Naalagaan eh. Alagaan talaga, oo. Tsaka, nung kabataan ko, dahil pinanganak ako ng 80s, so 90s, may ano ka nun, may mong ka na. Tapos meron tayo dito, mga napanulo na natin sa, sa sneakers app. Oh, Ito, Jordan ano tawag dyan? 1, Jordan 1 Low Retro na Tokyo 96. Ayan. Hindi siya yun. Hindi siya Union. Mukha siyang Union, di ba? Oo. Mukha siyang Union talaga. Lagyan Like mo lang yung ng tag yellow na sa likod, na Lahat. gray, tapos yung hate. Deconstructed na tang, yellowish. Ang ganda niya. Akala ko talaga Union. Ito yung akala ko na magiging Union collaboration. Tapos biglang lumitaw siya, Tokyo 96. So, yun. Maganda yung inspiration nito. Ginamit ko to nung on foot lang, nung review. Tapos binax ko na ulit. Baka let go din, but Mag-size naman tayo. Relax lang. Ito naman gamit ko na to, Union LA. Ito yung ano. Union. Ganda na Yan ito. talaga yung legit na yun na lumabas. Oo, ito talaga yun. Although KO siya, marami kasing may ayaw sa KO dahil canvas eh. Pero para sa akin, ang ganda kasi talaga niya. Ayun, alam mo yung summer sneakers, yung velcro niya, makapalitan mo yung swoosh niya. Ano nakalagay? Union LA. Kasama, nakuha ko to sa Trade Kay Soul Contractor. Tapos, eto, Wait, ano yan? Ba't ganyan yung box? recent cup ko to. Ito yung last kong nakuha nanalo ko from sneakers again. Jordan 3 sa restock. Reimagined Jordan 3s. Oh. Kaya ko hinahanap to. 'Di ba nung tinatrade natin yung Jordan 4 na Midnight Navy, ito talaga yung target. Ito talaga yung target na mahanap. Kahit straight swap lang kasi mas mataas yung value ng Midnight Navy kesa dito. Hindi ko sure kung gagamitin ko din. Pero let's see. Or baka hanap ako ng used. Tapos ito, DS until end of time. End of time. Until end of life. Okay. Pero para sa akin to, parang sneaker of the year. Ito bro, baka magustuhan mo. Kasi hindi, ayaw mo na ibenta to eh. Jordan KO na bread. Oh, bread KOs. Yan, bread KOs. Canvas din na material. Pero bread siya. Paano mo nakuha? Shoutout kay Patch. Kasi yung tropa ko yan, lagi sa BGC yun. So one time, tumawag siya sa akin. Inaantay ko talaga to na mag-sale. Inaantay ko talaga kasi parang at least dahil beaters ko naman. Tumawag siya, Paps, nandito ako sa Titan, sabi niya. Merong size mo dito sa KO. Sabi ko, hindi, Paps, pupunta rin ako dyan. Sabi ko, pupunta rin ako BGC after ilang weeks. Tapos sabi niya, hindi. Kasi yung size 10.5, parang konti na lang. Baka maubusan. So, ako naman Panic buy. Sige, kunin mo na. Sabi ko. So, yun, binili niya. And then, siguro 1 week after, nag-sale sila. From 6,895, naging 5,895 na lang sila. So, 1K difference. 1K difference. Ito naman, napanalunan ko rin sa sneakers ulit. Nag-sell out sila sa sneakers. Ito yung Palomino Air Jordan 1. Sobrang gustong-gusto ko to kasi parang kung wala kang pabiling Travis Scott. Yun yung awig niya, no? Yung, ano kasing colorway yun? Mocha. Well, actually, ito yung parang bread color blocking ng Mocha. Although, sana di na lang nila ginawang gold dyan. We'll never know kung tataas yung value in time. Actually, ako gusto ko na siya suotin. Nanginayang lang ako for now. Kasi ang dami ko pang di na undies sa mga sapatos. Ito naman, niregalo ni Mrs. to 2020, December. Ayan, niregalo niya sa akin dahil baliw na baliw ako sa Fear of God. Gusto ko lahat naka-essentials. Essentials. Pati shoes, essentials. So, lahat gusto ko essentials dati. Naka-uniform ka. Naka-uniform, school uniform, PE uniform. Kaso wala akong mahanap na Fear of God raid. So, may nahanap naman kami na Skylon. Ito siya. Sobrang gusto ko to. Sobra insan, sobra. Kasama yata kita Kasama na dyan eh. Kinuha natin to sa SM Pampanga. Minute natin yung seller. Nabili niya to sa Nike Taiwan. Ang gusto ko kasi dito, siya parang classy. Premium yung material. Suedes, meron kang patent leather, meron kang tumbled leather, meron kang mga mesh, 3M reflective, tsaka yung cream and white. Kamusta yung sizing, no? Masikip. Tapos ito naman, nakuha ko lang dun sa Nike. Ano na siya? Mga normal na blazers. Blazer mid 77. Ito yung unang pang-basketball sneakers. Isa sa mga pinakaunang basketball sneakers ni Nike. Tapos, ayan, mas flat lang siya. Parang, alam mo, parang merong Chuck Taylor.
Ganun lang parang siya. ano nga, Converse. Para siyang Converse lang. And ang gusto ko dito, classic, tsaka nostalgic. Pinat ako ng cream laces para mag-match sa midsole. Forma. Oo. And then, ito yung nakuha ko kay Ito yung nakuha ko sa trade namin ni Soul Contractor. Nung tinrade natin. Ano yan? Tinrade natin yung Jordan 4 na Midnight. Kapalit nito, tsaka yung Union LA. Ito yung Citron na Sakay Undercover. Ayan. Naalala ko yung nasa akin na nag-soul-set na. Oo, actually, yung binigay ko sa yung Undercover, yun talaga yung habol kong kulay, bright citron. Kaya nung nakita ko to, parang pwede na, at least may pagka-yellow pa rin. Pero iba pa rin talaga yung OG na Sakay. Yung green saka yellow, yun talaga yung gusto kong kunin. Japanese boy, Japanese. Diba? Sa Undercover, Japanese yan eh. Sa Sakay, Japanese din yan. So, parang Japan collaboration. Ito naman, Air Tailwind 79, ang pinakaunang Nike sneaker na nagkaroon ng air technology. Ito kasi niregalo. So, yun yung talagang may air bubble. Meron talagang air bubble to sa loob. Tapos, ito yung mga pinang-racing noon. Or pinang-marathon. And waffle out. So, dumi nga eh. Hindi ko na ito ginamit kasi nagka-sole step siya. Yun yung problema kapag nag-i-stack ka na ng sapatos, di na nagagamit. Nagsisira na yung iba. Tsaka ito kasi, binigay ni Mrs. eh. Kaya hindi ko ma-dispose. Tapos, ito, ano ba to? Ito. Rocheran. Rocheran. Binigay ng asawa ni sister ko. Shoutouts kay Kuya Dennis. 2018. Sisimula pala ako sa YouTube. Ito nun yung isa sa mga, nagsisimula pala ako sa YouTube. Tapos, ito yung next na lumabas. React Element 87. So, talagang sinubukan natin makakuha. Ay, story niyan. Kasi di ba parang... Ito yung parang pinakabagong technology ni Nike na panglalaban niya kay Boost. Panglalaban niya kay Boost sana. Kasi, Element. Oo, Element React. Hindi lang talaga komportable. Tsaka nanunugat to. Yan. So, yan. Nakuha ko to ng magkano? 11 plus? 11.5 yata nakuha. Kasi di ba parang, parang limited... 100. Alam ko 100 pieces lang lumabas nito sa Commonwealth eh. Shit. Yung gantong colorway Okay. Pero yung ibang colorway marami din. Pero itong mismong colorway, alam ko 100 lang. Tapos ito, Nike Dunk High na Vast Gray. Yan. Siyempre, neutral sneaker, di ba? Neutral sneaker. Pwede kang naka-Cruzax, pwede kang Tsaka nakuha ko lang to almost close to retail. O tama, 5,895 siya total. Nabili ko siya 6,000. 6K. 6,000 ship! Of course, everyone's got to have these, bro. Panda. Yan, SM Clark din. Nung opening nakuha natin. Sabi mo nga sa akin, sige, anong pangit sa sapatos na to? Other than the fact na maraming release. Hindi yun. Yung maraming release, lahat meron. Ganyan. Yun lang yung pangit dun eh. Pero yung sapatos, ano mapipintas mo? Ano mapipintas mo sa sapatos? Pangit ba yung kulay na black and white? Ganon. Ano sa palagay mo? Hindi, more parang personal lang sa collection kasi. Like, gusto ko ako lang yung meron in a way. Pagka ganyan na. Kuha ka na friends and family. Hindi. I mean yung... Tapos ito naman, Nike Dunk Low na Court Purple. Another retail hits, SM Clark. Ayan siya. Nakita ko sitting on shelf. Kumuha ko na isa. Tatlong beses ako kumuha ng size 10. Kasi yung unang nakuha ko may factory defect. Iba, flat yung toe box. Yung sumunod naman may glue stain. Tapos itong pangatlo na lumabas, yung isa may glue stain, yung isa malinis. Yung kabila naman, isa may glue stain, isa malinis. So pinagpalit ko. So merong tao dyan na dalawang may glue stain. Dalawang glue stain left and right. Okay, so good luck sa nakakuha nun. Comment below kung ikaw yun. Tapos ito pa, Nike Dunk Low. Ito yung sa pinakauna kong dunks na low. Ito, UNLV, University of Las Vegas. Yan, kasi kamukha niya yung off-white eh. Pero actually malaki to sa akin eh. Size 11 siya. Kaso dahil pinapastil ng 7K nun, sinunggabang ko na. Ang ganda kasi nun parang gray and red. Kamukha niya yung off-white. Ito naman, Sketch to Shelf. Ito. Niregalo sa akin to ni Boss RD. Shoutouts kay Boss RD. Ito yung blueprint ng Air Max 1. Ito yung sketch. Kaya nga tawag dito is Sketch to Shelf kasi ito yung ginawang sketch ni Tinker Hatfield nung ginawa niya ang Air Max 1. So, ayan. May mga nakasulat na Air Max SketchUp. Ayan. So, kung saan daw pupunta yung white na poly, whatever, nakasulat ito yung signature nyo. Signature niya. So, kung gusto mo mag-forgery, then pwede yan. Gayahin mo yung ano niya. Tapos ito, may date siya, 7/23/1986. So, July 23, 1986. Doon niya unang dinesign. Na-conceptualize. Dito lalagay yung air bubble, big window, and also big window, and so on. So, marami. Not for resale. So, nakikita. Ayan. Tapos yung maganda dyan, pati sa outsole niya. Ayan o. Yung sketch nung... Nakaano siya. Sketch nung outsole niya, nilagay din dyan.
Sa pang Nike Dunk Low na Be True to Your School. Akala ko ito yung Reverse Brazil. Brazil. Tawag nila Reverse Brazil. Pero hindi eh. Actually, nakasulat kasi dyan, Be True to Your School. So, ibig sabihin, ito ang Oregon. Ang color kasi ng Oregon, University of Oregon, is yellow and green. So I think yun. Hindi siya Reverse Brazil. Next naman, Air Max 90. Essentials, niregalo din sa akin to. Pero, ito alagang-alaga to 2019 ko pa nakuha to. Sobrang inalagaan ko talaga to. As in, tiga mo naman, napakalinis. Diba? Wala solsep. Kaso problema, nag-pop na yung air bubble. Ayan ang problema. Yan talaga. Left and right, kahit yung kabila. As in, sobrang iningatan ko talaga to na sobra-sobra. Kasi pinang-office ko to eh. Kaso ngayon, wala. Nag-pop yung air bubble niya. So, bye-bye. Tambay ka na lang dito. Ito naman, wait, eto. Special yung shoes na yun. Oo, bro. Itong Air Max na Have a Nike Day. Ayan. Sobrang gustong-gusto ko to. Kaso, nag-sole-step na po siya. Ayan, nag-sole-step na siya. Tsaka, feeling ko magpupulbos na yan. Pupulbos na yun ang bubble. Lapit na, ayan, no? Pero, hindi pa naman mapupulbos to. Matigas pa naman. Kailangan talaga ma-reglue. Pero ito yung isa sa mga pinaka-nagustuhan kong non-collaboration, pero pop. Parang siyang, alam mo yung, dahil nakita ko to, parang Sean Wotherspoon Air Max 1. Parang yun yung vibe niya eh. Tapos, meron pa siyang smiley face. Yung mga ganong klaseng design ng sneaker. So, Have a Nike Day, Air Max 1. Sayang talaga to. Hit me up kung may nagkakalala kayo nagre-review, guys. Last but not the least na Nike, ang aking super beat na triple white. Triple white cream. Kung ano man yan. Na Air Max 90. Wala, sira-sira na to. Naghiwa-hiwalay na. Pero, fun fact, nagamit ko lang to ng 5 times. 5 times ko lang siya nagamit, tapos nagganyan na siya. Actually, ang problema dahil di nga siya nagagamit eh. Dahil di siya nagagamit, kaya siya nagkaganyan. So guys, wear your shoes. Mas maganda na nasira dahil nagamit nyo, kaysa sa nasira siya nang hindi nyo ginagamit. So, meron tayong mga mask. Meron tayong mga mask na Star Wars. Kylo Ren, saka meron tayong Nike Air Force 1 dito na React. Alam mo, sobrang gusto ko to. Sobrang comfy. Hindi naman sobrang comfy, pero mas comfy talaga siya kaysa yung average na Air Force 1. Dahil sa kanyang React midsole. So mesh leather. Oh, so tapos, very breathable. Meron siyang drop-in insole. Ganyang kakapal. Na React yung midsole. Air unit. Ayun yung air unit. Kitang-kita mo. Oh, diba? It's a very clean, white sneaker. Hindi nga lang siya yung classic look. Tapos, ito, isang Air Force 1. Ito naman, nabili ko to nung 2021 na yata yun. Or kasama natin si Dio, no? Ang tawag dito ay Amber Rice. The first time na nakita ko to kay Boss RD. Binili niya sa Soul Academy. Kahit wala ka collab. Gustong-gusto din niya. Nung nakita ko, ang ganda nga. Mukha siyang alam yung football. Ay, baseball or something. Baseball na di ko alam eh. Yun yung nakikita ko dito, parang baseball something. Tapos ang ganda ng combination niya ng brown, red, blue, white, tas sail na midsole. It's just very, very clean. Kaya sobrang, mas gamit pa to kaysa dun sa white. Saka kahit hindi siya collab, hindi siya yung mataas na resale value, maganda. So, alam mo, hindi lang collab ang magandang sapat or mga dapat kinokolekta. Dapat pati mga GR na magandang kulay. Ba't nga ba nakaganyan, Paps? Para ready to ship ba yan? Or... hindi naman. Kasi pag umuulan kasi yung problema, yung moist. Para lang hindi sila nag-moist. Kasi ito, New Balance naman tayo. New Balance gaming. Wala ka pa New Balance, no? Wala. Ito naman, 2002R. Yan, nakuha ko to na full retail. Pero dahil dito, nakakuha ko ng VIP card. Dahil dyan, oo. So ito, New Balance Protection Pack 2002R. Dati hype to mga to, especially yung Rain Cloud na colorway. Tapos, nung nag-drop sila ng iba pang colorways, bumaba na yung value. So, pero oversaturated market. Tsaka nagsawa din siguro yung market. Pero in reality, kahit may hype man siya o wala, yung aesthetic niya na parang sira-sira, jagged edge, all over, maganda. Yun palang maganda na, rugged na siya. Pero at the same time, yung midsole niya, yung energy foam midsole niya, napakalambot. Talaga? As energy foam. Hindi siya kasing lambot ng Boost. Pero may squish, may give. Kaya ito yung ginamit ko, nag-BGC kami. Sobrang confident niya. Tapos 550s. So, meron tayong New Balance 550s. Ito pa yung, kasi mga lumalabas ngayon na 550 na white. White din yung midsole. Ito yellowing na siya ng konti. Like off the box. Yellowing na kagad siya. Kaso yung kulay green. Ay, yung green maganda yun. Meron ko na A Million Door. A Million Door na collab. Okay. Actually, maganda yun.
Pero meron din lumabas na GR version ng white and green. Pero parang alam ko parang... Solid white siya, hindi na siya sale. Meron siyang solid white siya. Okay. Yung A Million Door, ano yun siya? Sale. Sale. Oh. Ito naman ako ito naka-sale. New Balance 997 each. Walang pumapansin doon sa sneak peek. Nung nag 50% off sila, binili ko. 2.5. 2.5 yan? Oo, 2.5. Gusto ko talaga to. Kaso ang problema nito, naghiwa-hiwalay na eh. No? Yung ano lang naman, yung traction. So, I think madali siyang i-reglue. Sana, di pa talaga siya maghiwalay ng todo. Pero, ayan. 997 age, very comfy, very light. Sobrang lightweight lang. Alam mo yung parang pogi shoes lang din na may pagka vintage aesthetic. Tsaka gray. You'll never go wrong with gray New Balances, to be honest. Ito naman, yung 574. Oh. Ayan, nakuha ko lang din doon na naka-sale. Sa New Balance mismo. Ayan siya. Classic. Yan ang classic 574. Mukha siyang 991 or 990 V1. Yun yung pinakaunang 990. Halos ganun siya. Meron siyang suede, sale na midsoles, tapos sale din yung tang. Sale yung tang, oh. Sale yung tang. Tapos medyo sale din or off-whitish din yung kanyang laces. Very, very classic. In my opinion. Black na outsole, madaling i-maintain. And that's why sobrang gusto ko to. Tsaka kaming misis, si misis may 574, Alfonso may 574, ako din dapat may 574. Pero kung gusto mo naman medyo advanced ng konti or mas classic pa, kuha ka ng mga ganito. Ito yung 992 or ito yung mga 990 series. Ito kasi talagang talagang classic as you can get talaga to. Ito yung sapatos ni Steve Jobs nung in-announce niya yung first ever iPhone. Ito suot niya nun with a black turtleneck long sleeve shirt. Tsaka jeans. Tapos ito suot niya, 992. Ito yung sa mga, mga favorite sneakers ni Steve Jobs. Tsaka ito yung mga made in the USA. So, I think mas better materials, better craftsmanship. Ito naman ay, ito yung una kong 990 V5. Ito yung pinakuna. Nakuha ko ito naka-sale kasi 50% off na. So, dahil naka 50%, syempre, kukuha ka na, di ba? Oo. 990 V5 yan. O, di ba? Ang ganda, oh. So, dahil naka 50 off, kuha ka agad. Buti may size pa ako. This is a navy and gray na colorway. Yeah, yun nga lang talaga. Dahil pag suede, mahirap talagang alagaan ng suede. Pero, it is what it is. Ito mga to yung whole day comfort para sa akin. No. Yung buong araw ka naglalakad, meron kang backpack, ganun, papasok ka sa classroom. Yan. Tsaka naka-flannel, ganun. Okay, kahit sa work, pwede yan. Kung pwede naman yung gandang klaseng shoes sa work nyo. And then, last but not the least, sa New Balance, meron tayong 990 V5. Dito ko lang kukunin. Ito yung story na ito. May nagbebenta, brand new daw. Brand new. 12,995 o 11,995. Parang ganun. Binibenta niya ng 9K, brand new. 9K. Sabi ko, sige, kita tayo. Sabi ko, minute to sa orchard. So, ako naman, tignan ko. In-inspect ko yung sapatos. May spots na parang gamit. So, tinignan ko yung grooves nitong yung outsole. Merong mga bato-bato or merong dumi. Tapos tinanong ko sa kanya, ikaw ba papasang brand new sa ito? Sabi ko sa kanya. O palagi ba brand new to? Tapos sabi niya, actually boss, yun nga din. Feeling ko hindi siya brand new. Pero binenta kasi siya sa akin ng brand new. Huli. So sabi ko, para sa akin kasi hindi siya brand new kasi sa grooves pa lang. Marami ng parang gamit eh. Parang may mga dirt na siya. So, imposibleng brand new siya para sa akin. So, ending, binili ko pa rin, pero tinawaran ko. From 9, parang tinawaran ko siya na 6. Pero yun, nung binigay niya ng presyo ko, siyempre, kukunin ko na, tinawaran ko eh. Kaya ganun ka dapat, kapag tumawad ka, tinawaran mo, binigay yung presyo mo, kunin mo, hindi yung tatawad ka, tapos, hindi mo pa rin kukunin. Check ko muna kay Mrs. Ayun lang. Ayun na, GG. Bigay ni Mrs. to. Bigay ni Mrs. to way back 2015. 2015 pa yan. Pero okay pa siya. Soulsep na. Nag-soulsep na siya. Pero ayoko siyang i-let go kasi gusto ko talaga ng Tiger. Tsaka alam ba, mahal na retail ng Tiger ngayon na. Wait, magkano mo ba nakuha yan? Dati, ang retail ng mga Tiger 5,000. Tapos naging 6,000. Tapos ngayon, 8,000 na retail. Retail. Tapos wala silang resale value. Pero regardless, ako gusto ko talaga to. Itong white and green. Sobrang ganda niya. Pero yun nga lang, dahil nag-soulsep na, kaya di ko magamit. Kaya naghahanap ako magre-restore. Kahit magre-reglo lang. Ngayon, dahil nauso siya, dahil yung Samba, halos kamukha niya eh. yung pagka-flat niya. Pati yung Gazelle, di ba? Yung Gazelle, halos magkakamukha sila eh. Kaya di ko binibenta to kahit gano'n. Ano yung nasa box na Ito? Ay, hindi na sapatos to. Ano to? To. Smuggled goods. Smuggled goods. Meron tayong mga Supreme na bag.
Ayan, Supreme na bag. Tapos meron tayong Carhartt na sling bag. So, collected yan over the time na nag-vlog. Ito, Carhartt din to na ano. Carhartt din to na waist pack. Mga fanny pack. Ayan. Tapos Carhartt. Cordura fabric. Mostly dito galing kay SJ Sneaks. SJ Sneaks. Kay SJ ako na kumukuha. Shoutouts kay SJ Sneaks and my SJ Sneaks family. Ayan, meron pang paparating na isa pang Carhartt. Pero ito, binigay naman nung isang naging tropa na rin or naging kaibigan na subscriber. Yung nagpa-consign na maraming pairs noon. Ito yan, binigyan niya ako ng isang Carhartt na bag. So, shouts to you, bro. Thank you so much. Shoutout sa pusa ko. Ayan o. Sa Polly. Ayan, si Polly ang aking rescue cat na Polly. Okay. Scammer yan. Scammer, akala pilay eh. Naisip ko dati, bigay ko sa'yo to. Kaso, hindi ko kaya dahil, tawag dito, binigay ni Adidas to eh. So, kumbaga parang, trophy yan. Parang trophy siya, kahit GR lang siya. Pero di ba given yan to influencers? Binigay sa mga influencers. Yan. Bali, dahil nung babalik yung silhouette na to, this is the Forum Low 84 or Forum Low. Yan. So, Forum Low. Tapos, nag-contact sila ng mga influencers para ma-market nila to. Pero in fairness nga, ang dami makikitang naka-forums. Marami. Kumbaga parang naman kasi yung forum, bumalik na siya. Oh. Tsaka yung strap niya, talagang vintage or yung dating. Yun nga lang yung colorway, medyo lang kasi parang navy tsaka orange. Pinagsama. Sana medyo plain na color. Pero still, ako nirarock ko to pag Like ko nirarock to, syempre libre. Kasi yan, Ultra Boost 19, tanda mo pa to? Dark Pixel. Tayo nun, Dark Pixel. Nung dumating to, talagang hinabol natin na makauna tayo sa review. And then after ilang years, ayun na, nag-soul set na siya. Isimula na siya mag-soul set. Yan talaga sakit ng boost. Sayang talaga siya, man. Tapos resell ko pa nabili to. Resell? Resell ba? Alam ko resell. Magkano yung plus na? Kay Kenneth Go. Oo. Ito pa, si Kenneth Go, siya nagbigay na itong beaters ko. Ay, yung daily drivers ko. Meron akong beaters na beaters na tawag dito. Pegasus 35 Turbo. Ayan. So ito, niregalo ni Kenneth Go yan. Sa dami ng sapatos. Di naman dami. Siguro mga less than 10 na sapatos na binili ko sa kanya. Yan yung niregalo niya sa akin. Parang, di ba? Gawin na natin 10. Yan ang reseller joke. Ayan. Tapos isa pa, Ultra Boost na V4. Ooh. V4 ba? V4. Dati itong puting boost. White. Tapos cookies and cream na. nirepaint ko na lang. Oreo. Mas bagay siyang black eh. Patapos yung lacing, sir. Ano to? Katana laces. Katana laces. Ang forma na ito. Siguro i-repaint ko ulit. Pero bago repaint, reglue muna ng malupit para magamit. Ito naman yung pinakauna kong Ultra Boost Uncaged. Di ko pa rin nile-let go kahit ganyan. Yan, sayang. Na siya. Set na. Ito yung idol ko na si Seth Fowler. Tapos nakita ko, nag-review siya ng gray na ganito. Na Ultra Boost Uncaged. Doon ako naging fan niya. Tapos parang medyas talaga parang medyas lang. Tapos sits on top of sitting on boost. On boost. Sobrang comfy nito. Solid. Yun nga lang, dahil sa katagalan ng panahon, nagsusol step na siya. So, sakit. Ito naman, niregalo ni Mrs. to. Ayan, NMD. Wait, parang isa yung sa pinakauna mo ata. Isa. Pero ito kinip na to kasi ito niregalo niya. Kaso ayan na, nag-soul set na siya. Ouch. Ito naman, Ultra Boost 21. After nito, hindi na ako bumiling Ultra Boost. Parang... Yan na yung last. Ito na yung last. Pero, syempre, gusto ko pa naman itry yung pinakabago. Pero, doesn't make sense na sa akin. Ito yung Ultra Boost 21. Nakuha ko to kay SJ Sneaks. Nakuha lang niya to sa outlet. Outlet lang yung nakuha sa Australia. Tapos binigay niya sa akin. Ang retail ito parang nasa 9K, 10K. Nakuha ko lang na 4,000 sa kanya. Wait, ba't iba yung laces din? Pinalata ko yung laces niya. Ginawa kong Yeezy laces. Para medyo may konting pop naman siya. Hindi naman siya yung sobrang dull. Kasi dark gray lang siya eh. Diba? Dark gray lang. So medyo boring siya. So pinalata ko siya ng Yeezy reflective laces para at least kahit paano may konting forma naman siya. Ito naman 4D. Ayan, itong nag-iisa kong 4D, Adidas 4D. Hindi ko nakita sinusuot mo. Di ko masyado nasusuot nga. Pero ayan, I want Icon na colorway. Nakuha ko to 50% off na. Tapos ngayon bagsak ang presyo. Pero still, nagamit ko naman na-enjoy. Pero hindi kasi sila ganun ka-comfortable unlike Boost. Parang, wow, new technology. So, kumbaga may expectation ka coming from Boost na baka mas comfortable to. Pero hindi siya. Mabigat din yan. Mabigat siya. Nag-on-foot ako ng ganyan. Ang bigat niya. Solid. Ito naman, ang pinadala ni Adidas. Iba yung box. Ito pinadala din ni Adidas Philippines sa akin to nung pinopromote nila ang
Harden X Quicks. Ayan. Quicks, Ang yung Harden ano, Volume 5. Harden Volume 5. Ayan siya. Kumbaga collaboration siya ni Quicks, ang ating local artist na gumagawa ng mga ginagawa niya yung Tech 63. Yan. So, yan, only used nung video. Tapos di ko na siya ginamit after. Kumbaga parang memorabilia na lang din talaga siya. Memorabilia, kala mo, no? Tsaka ginamit talaga to ni James Harden sa isang laro. Ginamit talaga niya. Pinanglaro talaga niya to. So, parang... May hinihintay ka na lang ba? Hindi naman. Hindi naman. Tapos ito yung pinanghinayan ko talaga, Adidas Gazelle. Sobrang inalagaan ko to. Ginagamit ko siya on a regular, pero alam mo yun, after a while, nag-solsep na siya. Solsep. Sayang siya. Tapos lalo na ngayon, uso-uso ang Gazelle. Or mga ganyan, mga flat silhouette. na silhouette. Sayang. Office shoes. Office shoes. Ito yung pang office shoes ko talaga. Yung tipong black. Dahil ayokong nag-leather shoes, yung pang-office na leather shoes. So, pag suot mo to, parang ganun na rin yung suot mo. Ganun yung vibe niya. Pero at least, ano pa rin siya? Sneaker pa rin siya. Sayang to, nasira. Okay, Vans naman. Vans na Comfy Cush era. Ito, one of my beaters. Pogi shoes. Somewhat pogi shoes na rin. Uniform. Tsaka mas comfy to. Dahil yung Comfy Cush, mas malambot na waffle. Pambansang sapatos. Hindi naman. Sa bagay, Medyo pambansang sapatos din siya. Pero ako, wala akong pakialam. Pag naka-ano ka lang, pag naka-jeans, tapos nakaganto ka. Diba? Madali, Printed na shirt, no questions. Hindi mo na kailangan isipin kung susunod. Oo. Tsaka nakuha ko lang to ng mura. Kasi retail to, 4,498. Tapos may nakuhanan ako, parang 2K lang. Nakuha niya sa outlet. Binenta niya plus yung tubo niya. Ito naman, nabili ko kay Zalora. Air Max 90s na Volt. Sobrang dami ng paint cracks niya, no? Solid. Tsaka ito, dahil nga nung na-receive ko siya, may mga damage siya. Talagang ginamit ko na lang. Diba? Anhin mo. Hindi ko naman siya mariresell na. Tsaka yung box niya kasi nung nakuha ko, may mga sira-sira na rin eh. Alam mo naman, pag Air Max 90s, classic yan. Tsaka alam ko, OG colorway ang Volt eh. Ito naman, pinakaunang niregalo na sa akin, New Balance. Atlantic Blue or Pacific Blue, parang ganun. Parang jeans yung dating, no? Ang ganda niya. Gum outsole. Ito ang niregalo to ni Boss RD. Dito ako first time na nagka-New Balance. Nung tinry ko to, doon ako na-curious. Sabi ko, parang comfy naman siya. Hindi naman siya yung sobrang malambot. Pero alam mo yung may give. Basta, dad shoe. Hindi man parang normal casual sneaker lang siya na di ko maintindihan. To be honest, yung mga lumalabas na diba? Sa New Balance, like medyo mas wacky yung dating. Ito classic. Yung malaki na chunky. Ito pero classic yun kasi classic eh. Sabi ko nga, basta kung mag-New Balance ka, first time mo mag-New Balance, 574 and try mo. Kailangan ko talaga maparestore to. Yan ba yung nasa shoe dun sa iPhone emoji? I think 990 V1 yon or New Balance 574, yung emoji, na sneaker emoji sa iPhone. Alam ko yun. Tapos eto naman, Puma RSX. Naalala ko yan? Oo naman. Eto yun. Yung panahon ng Yeezy 700, tapos binenta ko Yeezy yung 700. Wave Runners Bumili na lang ako nito kasi mas comfy sila. Sabi, hindi daw magre-release sa Pilipinas, kaya mahal yung resale. Parang 12 yata. 7,000 lang to retail, 6,000. Tapos sabi, hindi daw magre-release sa Pilipinas. So, ako naman sige, kuha na po ako. Ganun. Hype. Tapos mamaya, after ilang months, nag-release dito sa Soul Academy. So, wala siyang I mean, yung colorway, mas comfy siya. Tama. Mas gusto ko yung comfort niya kaysa sa Wave Runners. Yeezys. Oo, meron tayong Yeezys. Dalawa. Ito. Nag-keep ka pa ng dalawa? Meron pa. Last 2. Tapos wala na. Ayoko na. Actually, gusto ko ibenta yung isa Pero, let's see. Ito yung Sesame. Alam mo naman, noong 2018. 2018 talagang gustong-gusto natin to. Sesame, Yan. So, yung sakto yung yellowing niya na may gum sole. Gum sole. Ayan siya. So, hanggang ngayon, kinip ko siya. Tsaka ito yung pang-bibit ko talaga. Pang-bibit na Yeezy. Kung may tatagal na Yeezy sa akin, ito na yan. Siguro yung isa bebenta ko. Pero ito, hindi. Kikip ko na to. Hanggang masira na talaga siya. Ito, isa pang Yeezy. Ito yung parang pinaka-grail ko sa Yeezy. Diba, ever since sinasabi ko, pag nakuha ko na to, stop na ako sa Yeezy. Pirate? Hindi Pirate Black. Actually, Pirate Black, syempre. Pero ito nun, yung Black Static. Next Tama best. Naman. Next best thing, bro. Next best thing. Ayan ba yung like, reflective? Hindi siya reflective. Non-reflective. NR. NR. Non-reflective siya. Pero look at that. Sobrang clean. Sobrang clean. Kahit insoles niya hindi gamit.
So, ayan, yan siya. Black static, ito yung aking grill sa Yeezys. And ito na yung nagpatigil sa akin sa Yeezys. Magkano dyan? Ito, Resell yun, di ba? resell ko siya nakuha. Pero hindi, baka i-let go ko. Kasi size 10 and a half. Ang sikip. Masikip sa'yo. Ang sikip niya, tatanggal talaga ako insole pag gagamitin ko to. Since nabili ko to noong 2020. Di man ginamit siya tayo. Hindi, siguro nagamit ko naman to ng 5 times. 5-6 times. Since nagamit ko siya. Pero still, look at, tingnan mo naman yung ano niya. Almost good as, di naman good as new. Siguro 9 out of 10 condition. Ito ang aking Space Jam. Ito, tingnan mo. Tingnan nga natin ano itsura. Tingnan natin. Ngayon ko lang ulit binuksan to, bro. Ngayon lang. Oh, wow. Ayan, Jordan 11 Space Jams. Sobrang yellowed na. Hindi na siya icy, so... Wala na icy soles. Kailangan itong malinis. Actually, ito, kailangan niya reglue. Reglue din. Kailangan niya ma-reglue. So, ayan o. Humihiwalay na talaga siya. So, kailangan ko talaga siyang ipa-restore. Ito naman ang aking childhood sneakers, Air Jordan 12 Taxi. Yan. Ito yung grade 5 yata ako. Nung nabilan ako ng tatay ko. Nung nag-iisang Jordan. Talagang nag-ipon yata siya para mabilan niya ako eh. Syempre, after a while, bata pa ako nun. After a while, syempre, hanapin mo yung childhood sneaker mo, di ba? Ano din to? OG colorway ng Jordan 13. 13. Ayan, Jordan 13 na bread. Ayan. Ano yun? Ba't parang may puti? Hindi, na to eh. Kailangan, ito, parang binoblow dry ito eh. Para lumabas ulit yung Jumpman. Pero nagaganyan siya. Lumalabo yung loob. Bad trip nga eh. Ito, okay pa naman to. Kaso nung huling ginamit ko, nag-sole set na. Kaya, yun. Kailangan na rin maparestore to. Dami ko palang kailangan pa-restore na sapatos. Tapos na yung series nila with Utah Jazz. Tapos, ayun. On the last game, nagpalit siya Jordan 14. Isa pang OG. Ito yung plano ko i-display sa mga binigay mo. Shoutout sa'yo, bro. Okay. Sa regalo mong sneaker boxes. Ito naman, ang Jordan 11 Concord. So, nag-release recently yung Gratitude na Jordan 11. So, iba pa rin naman yung OG. Jordan 11 Concord. Hindi na siya sa IC. Kasi huli ko nagamit to. Nag-pictorial tayo nila Dio. Yun. Yun na yung last. In 2020. Sobrang iconic na Air Jordan. Tapos na-question pa siya kasi color red yung uniform nila pero purple yung nasa ilalim. Diba? Concord purple. So, tsaka first time ever na naglagay sila ng patent leather sa sneakers dito sa Jordan 11. So, another OG Air Jordan. Napagod kakatayo eh, mupo na lang. So ito, napanulunan ko to sa sneakers nung 2020 December. Tanda ko yun eh. Yan yung Fire Red. Fire Red. Ang lungkot natin kasi sobrang daming pairs ito na seating. Sitting bigla. Sitting bigla. Ngayon, ang taas ng value niya. 15K pa, 20K, parang ganun. Kahit used. Nag-uusap pa tayo doon eh. Like, bebenta ko na lang bagad. Keep mo muna. Exactly. Diba? Exactly. Hindi, ang problema ko, after nung natanggap ko, tas nalaman, wala masyado resell. Ginamit ko talaga siya. No. Pero since nabili ko siya, up until today, siguro nagamit ko to more or less 4 times. Very, very good condition. Tsaka ito yung first win ko sa sneakers. Ito. Kaya memorabilia din yan eh. Sobrang memorable to. Another Jordan 4, nakuha ko for retail as well. Ito, recently, 4 times ko pa lang din nagagamit to. 4 times. So, UNC Air Jordan 4. Ayan. As in, sobrang 4 times ko pala nagamit. Ayan. Linis. Nakuha ko to for retail. Pero, ayan, meron siyang konting sole set. Kahit 4 times ko pala siya ginamit. Napakalit na sole set. Ayan, sinasabi ko na para just in case, manage your expectations kung ibebenta ko to. Pero 4 times ko pala to nagamit. Tama, 4 times. Di ko nagagamit talaga. Yun yung problema pag di mo nagagamit, dun siya mas lalong nasisira eh. Sobrang gusto ko to, parang pan Travis Scott na vibe natin. Dahil wala na tayong Travis Scott. So, ayun, may nahanap ako willing to trade sa brand new na 11. So, ito, Taupe Haze na Air Jordan 4. Kumbaga, dahil wala tayong pambili ng Jordan na Travis Scott that time, okay na ako sa ganito. Yun nga lang ito, dahil use ko siya nakuha, madali siya nag-paint cracks. Ayun o, dami niyang paint cracks na.
Yun lang ayoko sa 4 talaga eh. So, I'm not sure magkano ko ibebenta to after a while. Pero kasi gusto ko yung kulay niya, brown. Brown. Pwedeng pa-black na nga lang natin to para ano talaga siya eh. Parang mukha siyang friends and family na Air Jordan 4. Na ano yung parang kay Travis Scott. O, eto yung Jordan 1 ko na sobrang gamit. Eto. Gym Red Air Jordan 1. Ayan, makita mo sobrang crease na niya. Sobrang crease na niya. No? Tapos binenta lang ng 5K sa akin. Eh sabi ko, kung pambibeaters ko lang naman, why not? Ang J1s kahit mag-sole step, okay lang. Kasi nakatahi naman siya, di siya matatanggal kahit suit mo siya. Ito naman, Jordan 1 lows na UNC. Or din naman, tawag dito, powder blue. Tatawag nila UNC, pero anyways, it is what it is. Still, brand new pa rin yan. Ginamit ko lang for the video, hindi ko pa rin siya ina-unDS hanggang ngayon. Nagpalit lang tayo ng laces to somewhat cream laces. Travis Scott fragment na poor man's version. So, meron tayo nitong Jordan 1 Low OG, neutral gray. Ito yung twinning namin ni Mrs. Tig-isa kami. And alam mo ba mas mataas ang value ng mga to? 2021 na Air Jordan 1 neutral gray. Mas mataas ang resale value nila kaysa sa kaka-release lang na 1985 or 85 cut na Jordan 1 Low neutral gray. I don't know. Mas mataas ang value nila. Ito, nakuha ko rin to na retail sa Titan. Ito, sobrang laspag na nito. Air Jordan 1 Game Royal. Ito mo, yellow na talaga. Ito na yung naging nag-vintage na talaga siya. Nagsisale na yung kulay na. Talagang sale na talaga siya. Yan, yellow, no? So, ako maganda to pag kailangan ko lang talaga pareglo kasi nag-sole set na talaga siya eh. Pero kung papareglo ko to, hindi ko papa-unage tong itong midsole niya. Goods na goods talaga siya na as is. Diba? Nakuha ko lang din to ng retail, pero used. Shattered backboard 3.0. And ako, gusto ko pa rin sila hanggang ngayon. Ang ganda nila. Yung crumbled, or yung crinkled leather, or patent leather, overall. Ganda pa rin siya. Tapos sale na midsole, parang, parang luma. Basta ang ganda na story lang nito. Yung mga di naman ako na shattered backboard, ito naman kinukuha. Ako na tatanggalin sa plastic. Starfish naman, ayan. Starfish lows. Super fresh, bro. Pero nagamit ko na to. Ilang beses na. Ayan, ito talagang hinabol ko to. Shoutouts sa tropa ko. I miss you, bro. Ayan. Jordan 1 Low Black Toe. Super GR. Pero still, man. Pwede, for the collection, man, kailangan ko rin ito. Still DS. DS pa rin siya. Hindi ko pa rin siya nasusuot. Nararock. Pero yan, nagpalit lang ako na laces. Yung mas maikling laces. Ano pa rin, OG colorway pa rin siya ng Jordan 1. Hindi ng lows, pero ng Jordan 1 in general. So, it's still nice to have in the collection. Solid. Okay, tapos meron ako nakuha din kay Kenneth Go noon. Ito. Kenneth Go. Kenneth Go, yes sir. Wow! Turbo Greens. Air Jordan 1. Ito, sobrang ganda nito. Susuot ko nga isang araw dapat eh. Ayan, Turbo Green. Air Jordan. Similar siya dun sa kulay ng pinag-giveaway. Emerald. Oh, ito yung high version nun. Yun yung high version. Ito yung high version nun. So, unang MSC natin yung suit. Eto. Yung story doon eh. Ang nakakahiya lang doon, naka-skinny pants ako. Hindi naman skinny, medyo fit na pants. Medyo fitted na pants. Tapos ito, dapat pala loose. Yan yung sapatos mo na naka-meet kay Seth. Oo, tama. Tama ito nga yun. Tapos siya na naka-Union LA siya na black toe. Oh, Del, kang iiyak. Wala na. Ito ang hinahanap mo. Kaso, ang problema kasi bro, kahit wala siyang value, gusto ko siya eh. Ako din. Gusto ko siya. Ito, ang Taxi Air Jordan 1s. Ayan. Ito yung pinakamalapit kasi sa shattered backboard. Exactly. But na lang, wala siyang hype. So, attainable siya somehow. Kumbaga, ipon ka lang ng pang-retail nito, 9,000, may makakuha ka na. Kahit 9K? Oo! Tara na! Kahit nga used, may makakuha kang nito, mas mababa. Sorry. So, ayan. Actually, sobrang ganda ng leather nito. Promise. Sobra. Tsaka yung colorway niya, everything, kahit wala siyang hype, okay siya. Diba so okay, walang hype, di tayo mga problema na makabili. Diba? Tsaka ginamit ko na to ng once. Tapos eto, binili ko to nung yan? Sa ate ko. Sa ate siya kasi mahilig sa Japan. Hilig niya Japan. Tapos nakita ko nag-release tong mga to. Ito yung Code.jp Japan na Air Jordan 1 na Navy. Dalawa to eh. Yung niya, Air Jordan logo. Jewel siya. Jewel Air Jordan 1. Anong story na ito? Sobrang, siya? Bumalik lang siya. Ito yung niya. 2001 siya una nag-release. 2001 siya una nag-release. Tapos nag-release siya ulit in 2020. Ng same colorway. That time, mamahal nito ha.
Solid kasi meron pa tong attache case, meron pa siyang Jumpman na bakal na hangtag. Ang taas sa resell na to mga to. Tapos ito, nabili ko lang almost retail. Almost retail. Gusto ko talaga ng navy. Plus, kumbaga, yung remembrance ng Japan, nandito. So, sister ko kasi hilig niya ng Japan. So, binili ko siya. Hanggang ngayon, parang, best ko pala na. Parang, 2 times ko pala nasuot to. O, mga 2, di naman. 3 times na. Nabili ko to last year. Or, tama ba? 2022. Ito yung patent bread, oo. Para lang magka-bread ako. Tsaka, syempre, iba pag meron kang, meron kang OG. Ayan, no? Tataka ako ba't ka bumili ng patent? Ang mahal kong binili to. Kaya nga. Lugi ako dito. Tapos ngayon, magkano lang bentahan. Pero, okay lang. Still. The thing is, di ko siya nagamit. DS pa rin. DS. Very, very clean. Patent yan. So, halata agad yung ginamit. Halata mo naman pag gamit to eh. Display piece yan Display piece pa lang siya hanggang ngayon. Hopefully, in time, magka-value siya. Or ang naalala ko talaga dito yung Soulfly na Air Jordan 1 dahil patent. So, dahil wala naman tayo ito, goods na to, di ba? Parang poor man's decision na naman tayo. Tapos, ito, yung first ever OG Air Jordan 1 ko. First ever, 2018. Alam mo yan. Yan ba yung Shadows? Oo, 2018. First ever OG. Kasi nabibili ko nun mga mids na hindi naman OG. So, ayan siya. Boy na boy talaga pa ng Shadows eh. Ayan, di ba? Perfect. Age perfectly. Yan. Age to perfection. So, buhay pa rin siya. Of course, maganda pa rin ang leather. Sole steps, of course. 2018 pair yan eh. What do you expect? Ganun talaga, 2018. Pero ang malupit dyan, kahit may steps siya. Malinis kahit yung sa Tamo, walang drugs yan. Drugs. Malinis akong gumamit, boy. Yun baka na humakbang eh, no? Oo naman. Ganda na tayo naglalakad eh. Walang pang heel drugs. Pang heel drugs. Nauna yung heel pag Ay, nauna yung parang 4-foot kesa yung heel. Siyempre, this one will stay in the collection hanggang mabulok na siya. Last sneaker in the collection. Ito. Ay naman. Dalawa sila. Yung isa na lang yung unbox natin. Fun memories. Ayan. So, ito yung isa. Tapos, ito yung isa. Yung isa yung brand nyo na lang yung pakita natin. Ito, Air Jordan 1 na, tawag ito, Lost and Found. Lost and Found. Nalimutan eh. Lost and Found. Nothing much to say. Ito yung sa mga, ang ganda ng storytelling nila dito, sobra. Sa box, sa actual sneaker, sa what comes along with the box, everything. Tas Chicago colorway. Man, it's just a vintage sneaker brought to life, di ba? Actually, maganda din yung storytelling kung paano ka nakakuha niyan eh. Shout sa'yo, Sunika. Ito yung, ano ba yung kinuha ko? Ito yung kinuha ko sa kanya. Ito hindi. Yung isa sa kabila. Dahil, this one is on ice. Ako, ang plano ko talaga dito, on the shelf na lang siya until lumaki si Alfonso. Yung isa, benta. Yung isa, gagamitin. Gagamitin, sa'yo. i-rack. Tapos kapag nangailangan, bebenta. Family heirloom yung isa. Oo, pero ito, hindi ko na gagamitin to. Like, sa na lang talaga, para kay Alfonso na lang. Para pagdating ng time na 20 years old na siya, ganun. Na-appreciate niya Na-appreciate na niya. Kahit hindi niya man masuot, by that time, hopefully, meron na siyang mas malaking value na dead stock. As in, dead stock pair. Di ba? Kasi ngayon, di ba, malaki yung mga value ng mga So, hopefully, by that time, na-appreciate na niya and magka-value to, benta niya, makakabili siya ng anything na gusto niya. Or possible, kunin kaya ng budget. Pero, grail for a lot of people. Alam ko, marami nang bumaba ng presyo sa mga to. Right now, kasi the restock. Pero, hindi naman habang buhay na magre-restock sila ng ganito exactly na lost and found. Definitely, maghahanap or gagawa sila ng iba. Just so happen na ito, ang sa mga pinamagandang storytelling sa mga sneakers. 3.5. Oo. Team 3.5. How about for the next year? What do you mean next year? Like, syempre, may mga bagong release and ganyan. Like, meron ka bang looking forward to? Meron akong nilalook forward na isa. Isa lang. Isa or dalawa. Pero other than that, yung Air Jordan 4 bread na yung leather, reimagined. Tsaka black toe siguro. Pero other than that, yung ibang medyo retired na siguro. Parang stop. Wala na ako space. Saka siguro next year, ibang stuff naman yung kukolektahin natin.
Parang ganun. Sa sneakers, kota na tayo, as you can see. Parang, hindi naman natin kailangan ng super mahal na sneakers. As long as happy ka sa mga binibili mo. Yun na. And ako, for me, happy ako kasi OG naman yung habol ko talaga ever since. Mga OG Jordans na sinuot talaga niya nung naglalaro pa siya. Nagkataon lang ngayon, meron ng mix ng hype. Kasi, syempre, yun na yung ano ngayon. Pero ultimately, yun talaga yung gusto ko, yung mga OG Jordans. Yun talaga yung hilig natin. Alin dyan yung willing mong i-let go na ano? Oo nga pala. Ngayon, bro, siguro ngayon wala muna. Pero balitaan kita kapag willing na ako i-let go. Di ba pwedeng clue? Feeling ko ito talaga yung inabangan mo eh. Kaya pinuntahan mo ko eh, no? Pero sabihan kita. Pero pwede tayo maghanap niyan na mas below tutulungan kitang makahanap niyan. Tutulungan na lang kitang makahanap niyan. Ha? Pero yan, chill muna. Chill yan dito. lang yan. Part of the collection. Oo, dito lang yan. Hanggang bagong bahay yata. Nandun yan. Oo, hindi. Yun kasi habol ko sa bagong bahay. Display na sila. As in, isang row ng puro sneakers. Yun, maraming salamat for checking on this video. Again, kung mahilig ka sa sneakers, just buy what you want, rock your sneakers. Huwag mo silang hayaan na nakatambak lang kasi as you can see kanina, nasisira na sila pag di sila nagagamit. Tsaka, in need tayo niyan ng magre-restore. ayan, kailangan natin. Kung may nagre-restore sa inyo, go ahead. Comment. Comment down below. Also, maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta. Most of the sneakers I was able to buy because I'm doing YouTube as well. So, the pairs that I buy pay for themselves after kung silang pinost. So maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa aking vlog, nanonood sa mga sneaker reviews natin, and so on. And yeah, that's my entire sneaker collection. Del, salamat sa pagpunta, pero promise tulungan kita makabili ng taxi. Okay. And that's it for now. Maraming salamat. And sige Del, una ka na. Bye-bye. Thank you, bro.